kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin, mga kababayan, at kinatigan niya si General Torre. Walang mali sa pag-reshuffle ni Torre. Mga kababayan, kaya nga ang title dito, ang caption, kung walang mali, mga kababayan, baka meron lang nasagasaan. 'Di ba? Buuin natin 'yan, yung narrative na 'yan. Kung walang mali, baka meron lang nasagasaan. Yari ka! Mga ka-GP Natics, tingnan nyo po itong pahayag, mga kababayan, nitong si Lucas Bersamin. Teka lang ha. Medyo mabagal si Net. Okay, so sabi dito, mga kababayan, big questions on Torres ouster. Sabi dito, mga ka-GP Natics. Ngayon, puntahan muna natin bago yung article na yan. Ipakita ko muna dito po yung sinasabi ng isang abogado. Na kung saan sabi nila, mga kababayan, itong si Joel Butuyan, lawyer Joel Butuyan. Ang binabanggit po dito, mga kababayan, kung may paglabag ba doon sa ginawa ni Torre na pagre-reshuffle ng kanyang mga tao. Sabi niya dito, mga kababayan, sabi ni lawyer Joel Butuyan, one of 5 Filipino lawyers accredited by the ICC, says RA Republic Act 6975 as amended by Republic Act 8551 does not empower the NAPOLCOM to review the Chief PNP's decision. Nung una, mga kababayan, nung RA 6975, ay may power pa yung NAPOLCOM to review the Chief PNP's decision to assign officer to top brass position. Pero dahil nagkaroon na ng amendment ng Republic Act 8551, ay nawalan na yung NAPOLCOM ng power. Mga kababayan, so sa madaling salita, lumalabas dito na tama yung desisyon ni General Torre na mag-reshuffle ng tao. Sabi pa rito, Butuyan steers the Remulla-led narrative by asking the hard question. Was the president misled into believing that NAPOLCOM possesses the power to review and overturn the PNP chief designation of top officer and that Torre blatantly violated agency's exercise of its power? Mga kababayan, may tanong, di ba? Was the president misled? Mga kababayan, ang presidente ba natin ay na-misled? Ang presidente ba natin ay na-misinform? Na sinabihan ang NAPOLCOM lang ang nagpo-possess or merong karapatan o may hawak ng power to review and overturn the PNP chief's designation. Mga kababayan, noon, sabi dito, ayon sa RA 6975, oo. Pero nung naamyendahan na ito, wala na, mga kababayan. Kaya ngayon, dito papasok, mga ka-GP Natics, yung article na kung saan po ay sinasabi rito, big question on Torres ouster. What a waste. One of the few bright lights in the ruling administration has been unceremoniously kicked out. The whiff of fresh air from the stale air, stable of politicians in the Marcos administration has been disgracefully booted out in full public display. Philippine National Police Chief General Torre was sacked by President Marcos last Monday and immediately replaced by Lieutenant General Melencio Nartates Jr. The cause of the removal was apparently a turf war. Torre reshuffled the top-ranking officers of the police force from colonels to generals
including the transfer of Nartates from being the PNP's number 2 CAP to Western Mindanao Police Commander. Sabi pa rito, the National Police Commission, an attached agency of the Department of the Interior and local government headed by Secretary John B. Crimolia, issued a resolution voiding the reshuffle and order the reinstatement of the Nartates as the PNP second in command. The NAPOLCOM justified its resolution by declaring the reassignment didn't go through its review, mga kababayan. Pero, kung titingnan natin, mga ka-GPnatics, ay matagal na nakaplano, mga ka-GPnatics, ang pagre-reshuffle na yan. Kumbaga, ang nag-implement lang ay itong si General Torre, pero design na yan, ni-request na ito dati pa nitong si nung SILG pa, si Abalos, mga ka-GPnatics. Saan na yun? Oops. Eto. So, ito yung mga kababayan, katibayan na kung saan po kinakatigan din ni Lucas Bersamin na tama po yung ginawa nitong si General Torre, mga kababayan. Ayan o. Ito, Office of the President of the Philippines, Malacanang, July 13, 2023. Mga kababayan, dito si pinapatungkulan ay si Secretary Benjamin Abalos. Dear Secretary Abalos, this refers to the letter dated July 3, 2023 of NAPOLCOM, Vice Chairperson Executive Officer Alberto A. Bernardo forwarding NAPOLCOM Resolution number 2023-0599, which recommends the designation by the President of the following 8 officials to key position in the Philippine National Police. Ayan, nakalagay. John Arandia Arnaldo, Escocio Noble, Alan Omas Ocobo, Albitos Reyes, Oliver Lee, Camarisita Nacion, Melencio Corpus Nartates, at kaya Molintas Nazaro. In the view of the chief of the PNP to designate officer to key position in the PNP pursuant to his authority over the placement and utilization of PNP personnel under Section 26, Chapter 3 of Republic Act 6975 as amended, and the administrative authority of the NAPOLCOM over the PNP, please be informed that this office interposes no objection to the above designation. Mga kababayan, dito ha, tingnan nyo naman, si Abalos, nung iba pa ang chief PNP dito, mga kababayan, binibigyan ng power yung PNP to designate officers to key positions. 'Di ba? So wala silang pagtanggi. Kasi nga naamyendahan na, nakasulat dito yung Republic Act number 6975 na ngayon ay naamyendahan ng 8551. Mga kababayan, na sinasabi po na wala ng karapatan na, 'di ba? Napigilan or mag-revise ng kautusan, mga kababayan, sa pagtatalaga ng mga third level officials. At lumalabas pa nga sa balita ngayon, mga ka-GPnatics, sinasabi ko nga po sa inyo na talagang itong si Lucas Bersamin ay kinakatigan niya itong ginawa ni General Torre. Wala daw po itong paglabag sa batas, mga kababayan. Tama daw po ang sinasabi dito. Ito, basahin natin. Para kumpleto lang. Hindi ko lang masyadong ina-highlight, mga kababayan, ha. Sabi rito, a letter written by Executive Secretary Lucas Bersamin in 2023. Ayan, Bersamin letter proves Torre reassignments valid. Valid daw. Mga walang problema. Kung valid yon, mga kababayan, isipin natin maigi ha, valid.
walang pagkakamali, tama lang. As the Republic Act number 8551, mga kababayan, ay nagbibigay na ng full power sa PNP chief ang pagtatalaga, pagre-reassign at pag-assign ng mga tao. Kung iisipin ninyo, kung ito ay valid, bakit nagkaroon ng resolution or NAPOLCOM resolution to revise, mga kababayan, yung pagre-reassign at pag-assign ng mga opisyal ni General Torre? Sa madaling sabi, valid yung ginawa. Subalit, sa kabila ng pagiging valid nito, nagkaroon lamang, mga kababayan, ng sinasabi ko palagi, malamang nasagasaan ang mga taong ito, mga kababayan, na ayaw nila na maalis doon sa posisyon na hawak nila. Diba? Madali namang sabihin eh. Madali naman pong itong unawain. Valid yung pagtatalaga ni General Torre. Oh, kung valid, bakit nila i-revise, mga kababayan? Kasi ayaw nila na mapakialaman, masagasaan yung mga tao nila. Yari ka! Diba? Yun. Ang totoo, basahin natin. A letter written by Executive Secretary Lucas Bersamin, later tuloy, nabanggit ko. A letter written by Executive Secretary Lucas Bersamin in 2023 seems to validate the controversial reassignments made by former Philippine National Police Chief Nicolas Torre and reputed claims he overstepped his bounds. A document obtained by the Manila Times shows that the July 13, 2023 letter, which was addressed to then Interior Secretary Benhur Abalos, discussed the National Police Commission resolution recommending the President's designation of official to key position within the PNP, mga kababayan. In the letter's third paragraph, Bersamin specifically stated that the future designation of third-level official and to third-level positions are left to the authority of the PNP chief, mga kababayan. Yung pinakita ko sa inyo kanina ay nagpapatunay na wala na po sa power, mga kababayan. Kumbaga, ibinibigay na lahat dito kay General Torre yung pagtatalaga ng mga key positions, 'di ba? Ng mga third level officials. Oh, so katanggap-tanggap talaga yung ginawa ni Torre. Pero bakit binabalik nila? Bakit nire-reverse nila, mga kababayan? Kasi tao nila yung mga yun. 'Di ba? Oh. Sabi dito, that would entail promotions to a higher rank which are subject to the confirmation of the NAPOLCOM. According to the source, Torre made the reshuffle apparently convinced he was acting according to the prevailing directive. Oh, mga kababayan, ibig sabihin, merong, kumbaga sa batas, may precedence. Diba? Nandoon sa resolution na yon na nakuha. Oh, so sinunod ko lang. Kumbaga si Torre, sinunod ko lang yung resolution ni Benhur Abalos. O bakit nyo ako pinapagalitan? O kung sinasabi dito na tama yung ginawa ko, bakit ninyo ngayon pinapa-reverse yung ginawa kong reshuffle at nagkaroon kayo ng tinatawag na NAPOLCOM resolution para ibalik yung mga tao sa dati nilang kinalalagyan? Diba? Oh, paulit-ulitin ko sabihin kasi nasagasaan. Yari kasi ka. tao nila yan. Oh. The source also said it's obvious that Bersamin, the same person who signed Torres relief papers, gave full control of PNP positioning to the chief back then. Oh. 'Di ba? Mga kababayan, kung binigyan mo ng full authority yung chief back then, bakit ngayon ay hindi po pwede? Ano yon? May pinipili? Yari ka! Mga kababayan, ganun ba yon? Oh. Torre was appointed to the post May 29 only to relinquish. It's 85 days later, making him the shortest serving PNP chief
in history. Medyo kawawa nga yung bata doon, ano? Mga kababayan, kawawa naman si General Torre doon. Pero, ang highlight nun, mga kababayan, bakit ganon? Diba? Pag meron kayong resolution doon na nagbibigay ng full power sa PNP, bakit ngayon iba na? Iba na sa PNP chief, iba na ngayon ang inyong sagot, iba na ngayon ang inyong naratibo pagdating sa bagay na yan. Diba? Oh, kaso si Nartates top 2 highest in command ata kaya hindi sakop. Sabi ni Ma'am Maribik Giray sa resolution ni Bersamin. Yari Hindi, ka! sila po ay kasama sa tinatawag natin na tawag dito third. Tama ba yung sinasabi ko, mga kababayan? Third level officials, Ma'am Maribik Giray. So, pwedeng-pwede yung ginawa ni Torre. And in fact, 'di ba? Sinabi naman dito na valid, mga kababayan. Kasi yung logic doon, kung ito ay pinayagan dati, may resolution na ganyan, so valid yung ginawa ni Torre. At kung uulitin na naman natin, mga kababayan, kung valid yung ginawa ni Torre, wala siyang ginawang paglabag, wala siyang ginawang kasalanan. Oh, mga kababayan, bakit siya tinanggal? Kasi may nasagasaan. Yari ka! 'Di ba? Oh. Sabi ni Bing Santos, may napanood ako na idadawit daw si Jean Torre at spokesperson Pardo sa missing sa Bungero. Nandyan sa una nating topic kanina. Mga kababayan, mga ka-GP Natics, isang malinaw na nakikita natin talaga kung walang kasalanan si Torre, mga ka-GP Natics, ay talagang ito po ay napolitiko o napolitika. Okay? At kung lulutang, mga kababayan, sa mga susunod na araw, kasi kanina may pahiwatig sa video, si Kalinisan, nung tinanong kung ito ba, ay wala ba talagang nagawang kasalanan, ang sinasabi niya, actually, in fact, kami ay nananahimik lang. 'Di ba? Parang sinabi niya na meron talagang ginawang kasalanan etong si General Torre. Huwag naman sana umabot sa punto na sisiraan nyo yung tao para lang matanggal or maalis o makuha nyo ang 4-star na nanggaling sa kanya. Dahil kawawa naman yung tao. 'Di ba? Walang ginawang kasalanan ayon sa inyo. Pero, sabi nila, ang isang tao na walang kasalanan ay pwede naman lagyan. O pwede naman taniman. Ano yan? Yari ka! Digong style? Sabi ni Ma'am Ninita Umali, bakit nakinig si PBBM? Ang pagkakabanggit nga dyan kanina, mga kababayan, tawag dito? Siya ba ay na-misinform or na-misled ng mga taong nakapaligid sa kanya? At nang sabihin na wala na sa kanya ang authority, wala nang authority ang PNP, si General Torre na mag-reshuffle, if that is the case, mga kababayan, na-misled nga ang Pangulo. 'Di ba? Nataranta lang sila kay General Torre sa darating na 2028. Malamang isa pa 'yan, 'di ba? Papansin ni Torre yung yun kasi dito totoo para siyang basher. Torre kami. Ano to? Papansinin ni Torre yun kasi dito totoo para siyang basher. Tanim ebidensya ang gagawin Wag naman sana. Wag naman sana, mga kababayan, kasi alam nyo naman yung tao napakabuti, tas gagawin na ito ay tataniman ng ebidensya. Wag naman sana. Kasi hindi naman yun maganda. Anyway, mga ka-GP Natics, nagpapakita lamang talaga yan na pati ang PNP na dapat ay non-partisan ay parang nagkakaroon ng kulay politika. Depende po sa kanilang pangangailangan, depende sa mga tao na kaya nilang hawakan sa liig at maging aso. 'Di ba? Oh. Alright. So ito naman ang pag-usapan natin, mga ka-GP Natics. Cheese Escudero, Villanueva